Hello, Kayanggaw! Sabi ng Kayanggaw natin na si Feblaes. Feblaes ba to o Feblay? February. Febluwa. Ano bang basa dito? Basta sabi niya, yay, may new upload daw. By the way, Miss Clar, nakalimutan niyo na po ba yung password ng Bangungot Diaries? Hindi na kasi nasundan ng video. Ha ha ha, chariz. Sabi niya ganon. Mga Kayanggaw, sa totoo lang po, meron na kaming na-record for our Bangungot Diaries na channel. Ang kaso lang, nagkaroon tayo ng problema sa file na yon. Kaya ngayong week, promise, meron na talaga. Abangan nyo lang po. Magugulat na lang kayo na dalawa yung upload natin Oo. bigla. Promise talaga. And Kayanggaw, nga pala, napapansin pala namin na 30% pa yung hindi nakasubscribe sa YouTube channel natin. Kaya Kayanggaw, subscribe naman kayo para kapag pagkatingin nyo sa cellphone nyo, magno-notify na meron na kaming upload kagad. And syempre, isa rin sa pinaka-importante, please mag-comment kayo and please paki-like naman itong video natin para umabot sa lahat ng Kayanggaw. And sino nga ba yung letter sender natin ngayon? Tingnan nga natin, parang... Yun, babe. Love story, babe. Yun. Ito gusto ko, babe. Ang letter sender for today natin ay si Buknoy at love story to, maganda to. Yun. Kaya, enjoy po kayo. Sa palagay nyo kaya, magagawa ba ng isang doktor at isang manggagamot na magsama sa iisang lugar at magkasundo? Alam naman natin na ang doktor ay siyensya lang ang pinaniniwalaan. Habang ang manggagamot naman, minsan kakaiba ang mga pinanghahawakan nilang paniniwala. Mapagpalang araw sa lahat ng mga tagapakinig sa channel na ito. Ganon din po sa inyo, Miss Clar at Sir Jay. Ang kwentong ibabahagi ko tungkol sa nasaksihan kong aswang noon. Anak po ako ni Bea na isang doktor. At dahil sa akin kaya siya natatawag na single mom. Para lubos na maunawaan ng lahat, ako po si Buknoy. At ito ang aking kwento. Hello, Buknoy. Ano, hinihintay mo si mama mo? Naku, may nagawa na naman kasing kasalanan, kaya ayun, pinapagalitan pa siya doon sa loob. Feeling magaling kasi ang mama mo eh. Kala mo naman kung sinong angat, pero di naman talaga. Hello po, Doktora Ingitera. Ano naman kung pinapagalitan si Mama? Sigurado ko, ikaw na naman yung may gawa niyan. Ilang beses mo na yung ginawa sa kanya, di ba? Ikaw yung may kasalanan, pero siya yung sinisi. Ay, grabe ka magsalita ah. Alam mo, bata ka pa, pero manang-mana ka talaga sa mama mo. O sama na ugali. Kayo din naman Masama naman po yung ugali nyo. Doktorang pangit. Ganon, pangit. O sige, papapangitin kita. Lili ka nga dito. Dito ka. Bitawan mo ako. Ang sama talaga ng ugali mo. Oy, Sarina, ano ginagawa mo sa anak ko? Bitawan mo nga siya. Aray ko. Oh my God. Tinulak mo talaga ako? Oo, tinulak kita. Ikaw wala ka na talaga sinasanto, no? Pati bata talaga pinapatulan mo. Buknoy anak, okay ka lang? Nasaktan ka ba? Ang sama po talaga ng ugali niyan, Ma. Nananakit po siya. Dapat yan pinapapulis eh. Teka. Ano ba nangyayari dito? Martin, tingnan mo, tinulak ako ni Bea. Kasi nga nananakit ka ng batang hindi mo naman anak. At saka mahiya ka nga. Bago ka magsumbong, tandaan mo yung taong yan, tatayan ng batang sinaktan mo. Totoo ba yun, Sarina? Ha? Hindi totoo yan Wala naman ako ginagawang masama sa anak niya eh. Talagang nagmana lang yan sa ugali ng mama niya. Sinungaling ka. Sinungaling ka na nga. Pangit mo ba? Buknoy, huwag kang ganyan magsalita Masama yan. Hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan. At saka, Bea, ano ba yan? Ano ba yung tinuturo mo sa bata? Anong tinuturo? Naririnig at nakikita niya lang kung gaano kasama yung ugali ni Sarina. Palibasa, bulag ka eh. Halika na nga, Buknoy. Tara na. Si Doc Martin ang tatay ko pero si Doc Sarina ang girlfriend niya. Masama talaga ang ugali ni Doc Sarina at magaling pa siyang mangmanipula ng sitwasyon para siya ang magmukhang bida sa kwento. Yun talaga ang ugali na pinakaayaw ko sa lahat. Yung namamanipula para idiin ang kalaban niya at para siya ang umangat. Agad kaming lumabas ni Mama sa ospital na yon. Tapos pinasakay niya ako agad sa sasakyan.
Pagpasok niya, sinermonan niya agad ako. Buknoy, ano ba talagang problema doon? Ano talaga nangyari? Ba't kayo nagkasagupaan nung immature na doktora na yon? Kasi sabi niya sa akin, bida-bida ka daw eh. Kala mo daw magaling ka kahit hindi ka naman daw talaga magaling. Nainis ako sa kanya kaya sinagot ko na lang. Tapos sinabi ko po na pangit siya. Totoo naman di ba ma? Kaya siya nagalit dahil sinabihan mo siya ng pangit? Opo, totoo yun eh. Bakit ma? Totoo naman yun ah. Masakit po talaga yung katotohanan. O sige, ganito ha. Next time, iwasan mo na siya. Huwag ka nang papatol doon. Hindi ka rin kasi basta-basta may ipagtatanggol ng papa mo sa kanya eh. Kasi sila yung nagmamahalan. At ikaw, anak ka lang niya sa akin. Po, kung hindi naman po pala kayo close si papa, bakit naging anak niyo pa ako ma? Naging close po ba kayo dati? Basta, huwag mo nang alamin. Sige na, mag-seatbelt ka na. Uuwi na tayo. Napanguso na lang ako sa sinabi niya tapos sinunod ko na lang din siya. Tahimik lang kami nun sa sasakyan at ako naman ay tamang masidlang sa mga sasakyan sa labas. Pagdating sa bahay, gaya ng nakasanayan ay tulong-tulong kaming mag-ina sa gawain. Ako na ang nagsaing ng kanin at siya naman ang nagluto ng ulam. At nang maluto na yon, agad na kaming nagharap sa papag para kumain. Ano, masarap ba? Sakto ba yung lasa? Medyo matabang po ma. Pero ayos lang naman. Matabang pero okay lang? Kung matabang ibig sabihin, hindi okay yung lasa niyan. Ang ibig ko pong sabihin pwede pa rin naman siya mag-iulam ma. Hindi nga lang po perfect yung timpla. Oo sige. Nga pala, may biglaan kasing misyon na natanggap si mama eh. Kaya kailangan nating umalis bukas ha. Ano pong mission yon ma? Pupunta tayo sa malayong lugar. Doon ako magmi-mission. Doon ako manggagamot. 1 buwan tayo doon. Sakto, wala ka ng pasok, di ba? Bakit po ikaw? Akala ko po ba kailangan ko po ng hospital nyo? Hindi naman talaga ako dapat doon eh. Pero alam mo na, di ba? May epal na Sarina doon. Kaya ako yun nailagay. May sinabotahin na naman kasi siyang record ko eh. Kaya ayun, mas lumabas na ako yung ilalagay doon imbis na siya. Pero sige lang, mas okay na rin to. Yung malayo tayo sa kanila. Ayoko na po kumain ma. Busog na po ako. Oo sige. Pero uminom ka ng maraming tubig ah. Yung vitamins mo, wag mong kakalimutan. At saka mag-toothbrush ka muna bago ka matulog. Oo siya, sige na. Maglinis ka na ha. Ako nang bahala dito sa kusina. Magliligpit na ako. Sige po ma. Pinalaki ako ni mama na pinaintindi niya sa akin na yung buhay ko hindi perpekto. Na hindi ko kagaya ang iba. Kaya kahit lagi kong nakikita si papa sa ospital na may ibang nobya na, wala akong pakialam. Hindi ko rin hangad noon na makumpleto ang pamilya namin. Lalo na't lantad naman sa harap ko ang ugali ni papa. Oo nga't minsan may bonding din kaming mag-ama. May sustento din naman ako galing sa kanya. Pero hindi talaga ako nakakatagal sa presensya niya. Kinabukasan naman noon, gaya nga ng sabi ni mama ay may pupuntahan kami. Kaya ginising niya ako ng maaga. Buknoy, ayusin mo na yung mga gamit mo sa maleta ha. Pagbalik ko dapat tapos na yan. Tapos dapat nakaligo ka na rin. May mga importante lang akong aasikasuhin muna ha. Okay, sige po ma. Yung malaking suitcase po yung gagamitin ko ha. Oo sige, para mas marami ka ring mailagay. At saka ayusin mo yung pagsisegregate ha. Para pag binuksan natin, malinis yung tingnan. At saka nga pala, magbaon ka rin ng tsinelas. Medyo liblib dun eh. Opo, sige po ma. Agad rin ako kumilos noon. Kasi isa sa bawal niyang makita sa akin yung tatamad-tamad. Kailangan kilos agad na may energy. Hindi yung mukhang nalulobat. Pumili nga ako ng maleta na gusto ko. At pinili ko yung maraming paglalagyan.
Tapos kumuha ako ng tsinelas na pwedeng panloob ng bahay. At kumuha rin ako ng panlabas. Dahil nga nasabi niyang liblib yon, naisip ko na baka maputik kapag maulan doon. Kaya naman naglagay din ako ng bota. Saka ko sinunod ang mga damit ko at pinili ko lang din ang pwede sa lugar na yon. Isa rin sa naituro sa akin ni Mama, yung pagiging advanced mag-isip at ang paggamit ng common sense. Kaya ang laman ng maleta ko, sigurado akong kompleto na. Nang matapos ko naman yon, agad akong kumuha ng mga gamit na gagamitin ko para sa pag-alis. Kaya naman pagbalik niya, nasa loob na ako ng banyo. O Buknoy, tapos na ba yung maleta mo? Opo, ma. O sige ha, check ko na to para may ibaba ko na. Opo, sige po. Patapos na rin po ako maligo dito, ma. Oo sige, mabuti naman. Pagbaba mo magsuot ka na ng jacket ha, malamig pa yung umaga eh. Sige po, mama. Pagkatapos ko ngang maligo ay sarili ko naman ang inayos ko. Nagsuot ako ng damit na komportable para sa mahabang biyahe. Ganon din ang sapatos. At pagkatapos ko nun, agad na rin akong bumaba. Nadatnan ko pa si Mama na nagsusuot na ng sapatos niya. Wala na dun yung maleta, kaya ibig sabihin ay nasa loob na siya ng sasakyan. Ma, pwede po ba ako magbaon ng pagkain? Oo naman, basta wag masyadong matamis ha. Opo, sige po. Alas 4 pa lang noon ng umaga ay umalis na kami. Kaya sobrang lamig pa at madilim-dilim pa yung daan. At doon ko lalo naramdaman na malayo talaga yung pupuntahan namin. Sa biyahe nga ay nakatulog pa ako. Hinayaan lang ako ni Mama dahil alam niyang pagod ako. Nagising na lang ulit ako nung ginising niya ako. Buknoy anak. Anak, gising na. Kailangan na natin mag-almusal. Opo, ma. Ma, nasaan po tayo? Malayo pa tayo sa pupuntahan natin eh. Sige na, baba ka na. Tingnan natin kung anong pagkain yung meron dyan. Okay po. Pumasok nga kami sa isang restaurant. Kami lang ang tao doon at ang nagtitinda ay isang babae at isang lalaki lang. Maliit yung babaeng nasa counter. Maayos naman siyang nakikipag-usap kay Mama. Tinuro niya sa amin yung mga pagkain na pwede naming orderin. At pagkatapos mag-order ni Mama, namili na agad kami ng lamesa. Sa lamesang yon may dyaryo at yun naman ang kinuha niya. Napansin ko siyang nangunutang noo habang nakatingin doon. Hindi na lang ako nagtanong kung ano ang nakita niya. Pero nang lumipat siya ng pahina, naitupi niya sa likod ang litrato ng isang bangkay. Babae na warak ang katawan. Hindi masyadong klaro ang litrato kasi filtered ito. Pero nababasa ko pa rin ang nakalagay na impormasyon doon. Ma, totoo po ba na kinain daw to ng aswang? Ha? Paano mo naman nalaman? Kasi nakikita ko po dito. Oh. Ito po, basahin niyo po. Hindi ako sigurado kung totoo yan eh. Baka naman mabangis na hayop lang yun tapos aswang agad yung naisip nila. Pero, ma, paano kaya kung totoo po talaga yung aswang? Sige nga. Paano mo i-explain yung biglang nag-shift yung katawan ng tao tapos nagiging halimaw? Sige nga. Magic? Buknoy anak, hindi totoo yung magic. Baka naman po totoo yun, ma. Sige nga. Saan naman manggagaling yung magic na yun? Lahat ng bagay may pinanggagalingan, di ba? Yung magic, sige, anong source nun? Wala namang specific, di ba? Wala yung basihan. Kaya hindi yan totoo. Fantaserye lang yan eh. Pang-entertainment lang yan. Lalo na para sa mga bata. Hindi talaga naniniwala si Mama sa mga ganon. Binaba na lang niya yung binabasa niya nang dumating na yung pagkain namin. Agad na rin akong nagsimulang kumain. At sa umagang yon dahil umalis kaming walang kain sa bahay, napatakaw talaga ako sa pagkain doon. Pagkatapos naming kumain, agad din kaming umalis para magpatuloy sa biyahe. Mahaba pa nga ang binaybay ng sasakyan ni Mama sa daan. Nauubusan na din nga siya ng puwersa, kaya naman humihinto rin siya para magpahinga.
Hanggang sa dumaan kami sa isang gasolinahan para magpakarga ng gatong. Tapos nagpatuloy kami ulit. Sunod naming narating ang bayan at doon na kami kumain ng tanghalian. Malayo pa ho ba? Saan po ba talaga tayo pupunta? Ang tagal na natin sa daan eh. Di ba sinabi ko sa'yo malayo talaga yon? Hindi ko kasi alam kung ilang oras talaga eksakto eh. At saka matatagalan tayo kasi panahinto natin. Magpapahinga tayo tapos kakain tayo, ganun. Bakit? Napapagod ka na ba? Okay lang naman po ako. Ikaw lang po yung iniisip ko. Nakakapagod magmaneho po, di ba? Hindi po ba sumasakit yung likod nyo? Huwag ka mag-alala anak ha. May paraan si mama. Sige na, kumain ka na dyan. Aalis agad tayo pagkatapos nito. Sige po. Ma, ang creepy naman ng lola oh. Tignan niyo po. Anong lola? Nasaan? Ayun po oh. Ma, nakatingin siya sa atin. Kanina pa yan dyan eh. Tapos nakita ko pa nga na nangumuti po siya. Parang meron po siya masamang balak sa atin. Naku, baka gutom lang yan. Sadali lang ha. Bakit po? Ano pong gagawin nyo? Basta kumain ka lang dyan ha. Tumayo siya noon at nilapitan ng matandang babae. May tungkod pa siya na parang sangalang, na parang dinampot lang basta para may magamit na tungkod. Paglapit ni mama, agad niya itong kinausap. Binigyan niya ng pera ang matanda at tinanggap naman ito. Kita ko rin na nagpasalamat siya. Tapos si mama naman, bumalik na sa lamesa namin. Ma, binigyan mo siya ng pera? Oo naman, para may pambili siya ng pagkain. Kasi ayun po oh, umalis na siya. Baka nga po yun talaga yung kailangan niya, ma. Pagkatapos ngang kumain ay nagbayad lang si mama. Tapos bumalik na kami sa sasakyan. Muli siyang nagmaneho ng mahaba-haba na naman. Tapos paakyat pa sa bundok ang daan. Kalisada naman yon, pero sobrang malayo at ang haba nito. Magaan lang naman sa pakiramdam dahil habang tumatakbo ang sasakyan, makikita mo kung gaano kapresko ang lugar. O ano, nagugustuhan mo yung nakikita mo, no? Opo, ma. Ang ganda po talaga dito, no? Ay, sariwa yung hangin dito, no? Hindi gaya doon sa lugar natin ang usok-usok. Ang saya po siguro pumunta dyan minsan, ma, no? Siguro. Pero hindi tayo dyan pupunta eh. Sigurado ako mas maganda yung pupuntahan natin. Baka nga mas mag-enjoy ka pa dun eh. Pagkatapos nga ng mahabang daan na yon ay akalain mong may napuntahan pa kaming bayan noon. Tapos tuloy-tuloy ang biyahe. At nagtanong-tanong siya kung yun na ba ang bayang tinutukoy sa address. May mga sumagot naman na oo. At itinuro rin kung saan banda ang barangay na nakalagay doon sa ipinakita niyang address. Ma, ano daw po sabi? Kulay blue daw yung sentro nila eh, tapos doon daw tayo hihinto. Tingnan mo anak ha, baka may makita kang plaza dyan. Katabi daw nun, sentro na. Pero bakit dito po, ma? Marami kasing may sakit dito. Kailangan nila ng doktor. Ang layo naman po ng kinuha nilang doktor. Parang isang buong araw na tayo sa biyahe, ma. Kaya nga eh. Baka kasi may kakilala lang si Doc Lucian dito. Kaya ako yung nairekomenda. Ma, ayun. Meron na pong plaza, ma. Ayun po, oh. Oh, ito na nga oh. Teka, baka sikap na yan. Ayun po. Meron pong lumalapit. Isang lalaking medyo may edad na ang lumapit. Sinesenyasan niya yung sasakyan ni Mama para pumarada sa itinuturo niyang lugar. Sumunod si Mama hanggang sa maayos na naipwesto yung kotse. Sabi pa nga ni Mama, bababa muna siya sandali para kausapin yung lalaki. At ako daw, sa loob daw muna. Tahimik lang akong nanood mula sa bintana hanggang sa bumalik si Mama sa may pinto.
Buknoy, makikiabot nga ako ng mask. Medyo sensitive yung kondisyon ng ibang tao sa sentro eh. Huwag ka munang lalabas ha. Aalamin ko muna kung nakakahawa ba yun o hindi. Sige po, ma. Ma, ito po, oh. Akin na. Basta huwag ka munang bababa ah. Sa loob nga ng kotse ay kumain muna ako ng baon ko. Natagalan si mama sa loob, kaya pabago-bago ako ng upo. Dahil nangangalay na talaga ako. Sa labas may mga batang naglalaro, tapos may mga asong nag-aaway-away, tapos ang ingay pa nga minsan. Maya-maya pa, bumalik na si mama at sumakay ulit. Ma, aalis na po tayo ulit? Pupunta lang tayo sa bahay ni Kapitan. Doon tayo tutuloy. Sige po. Ano, nakainom ka na ba ng tubig? Inom ka muna ha, bago ako lumarga. Ay, opo nga pala. Sige po. Ma, okay na po ako. Sige po Kap, buksan niyo lang po yan. Salamat po, Dok. Kap, saan po tayo? Mga ilang ikot lang po dyan sa dulo. Makikita na po natin yung bungalow na kulay puti tsaka pula. Sa amin na po yun. Oo, sige po Kap. Umandar na ulit yung sasakyan tapos huminto kami sa tapat ng bahay na puti at pula. Bumaba si Kapitan para alalayan si Mama sa pagpasok sa bakuran. Hanggang sa naiparada na nga niya ng maayos yung sasakyan. Hindi pa kami nakakalabas ng kotse. May ginang ng dumungaw sa pintuan. Unang bumaba si Mama tapos sumunod naman ako. Wow! Ang sarap naman po ng hangin dito. Oh, wow! Ang fresh naman dito, Ma. Malinis dito, no? Kunin mo na yung ibang gamit mo, ha? Kung kaya mo lang bitbitin. Huwag na yung maleta, ako na bahala dun. Naku, laro ko lang naman yun nandito, Ma eh. Tapos pati po yung slippers ko. O, siya sige na. Kunin mo na, ha? May dala akong malaking stuffed toy na niyayakap ko pag matutulog. Hindi ako makakatulog kapag wala yon. At hawak-hawak ko yon nung lumapit sa amin yung ginang na kanina pang ang nakadungaw. Dok, asawa ko nga pala, si Carmen. Magandang hapon po, Ma'am Carmen. Aba, kumusta naman ang biyahe niyo, Doc? Ikaw pala si Doc Bea? Maganda ka nga talaga. Ano? Totoo yung sabi ni Doc Lucian. Naku, hindi naman po. Anak ko nga po pala, si Buknoy. Laking pasalamat po niya kasi nakalabas na rin ng sasakyan at saka nakalanghap na po ng sariwang hangin. Naku, napakapoging bata naman. Oo, presko talaga ang hangin dito sa amin. Halika na, pasok na kayo. Akin na yung mga maleta niyo, ha? Ako na dyan. Dadalhin ko na kagad sa kwarto na hinanda natin. Dok, akin na po yan. Naku, maraming salamat po, Kap. Halika na, anak. Upo muna kayo dyan, ha? Ano, may dala ba kayong tsinelas? Para naman makapagpahinga yung mga paa ninyo. Habang nakatingin ako sa loob ay napansin kong parang walang bata sa bahay. Sa mga litrato sa sala ay may 6 na frame. Lahat doon nakatoga. Halatang yung mga anak nila may kanya-kanya ng propesyon. Nagtagal ako ng sapatos, tapos itinuro na ni Kap kay Mama yung kwarto namin. Sinama ako ni Mama, kaya naman nakapagpalit ako ng maayos. Hindi kalakihan yung kwarto, hindi gaya sa bahay namin. Pero sobrang linis at ang lambot ng higaan. Sobrang komportable. Doc Bea? Doc ano? Okay na ho ba kayo dyan? Oo pa Manang Carmen. Maraming salamat po Ang linis po ng kwarto. Buti naman at nagustuhan ninyo. Ikaw naman iho. Ang ganda ng suot mo At saka napakaputi mong bata. Halatang alagang-alaga ng mama mo yung balat mo. At saka magkamukha kayo. Hindi naman po. Hindi lang po kasi naaarawan masyado kaya po ganyan. Oo nga naman. Nga pala, kain muna kayo ha?
Naghanda na ako ng pamerienda doon. Oo, sige po. Aling Carmen, mukhang kayo lang po dito, no? Oo. Yung 3 kasi naming anak nasa ibang bansa na. Yung 2 may pamilya na. Yung isa naman nandito lang sa Pilipinas. Pero tawid dagat pa yung lugar nun eh. Ganun po ba? Buknoy anak, alika na. Opo, ma. Ano, kumakain ba kayo ng kamote? Ito nagluto ako. May iba rin ako merienda dito. Baka gusto ninyo. Ma, gusto ko po nun, ma. Hingi ka na kay Manang Carmen. Okay lang yan. Ay naku, masarap na uri ng kamote yan. Gustong-gusto nga yan ng mga bata dito. Sandali ha, at tatanggalin ko lang yung takip. Ayan nagluto rin ako ng champorado. May lumpia pa. Pero yung kamote eto kunin ko lang ha. Teka lang, upo muna kayo dyan ha. Doc, ano pa lang gusto niyo inumin? Okay lang ba na Coke o juice? Kahit ano. Ma, pwede mo ba ako uminom ng Coke? Basta huwag masyadong marami ha. Sige po Kap. Coke na lang daw po. Gusto daw po niya Sige po, Doc. Iyo, konti lang daw, sabi ng mama mo, ha? Oo po. Eto na yung kamote ha. Puting kamote yan. Pero tingnan nyo naman yung laman. Dilaw. Pag ganyan, matamis yan. Gusto-gusto yun ng mga bata dito. Ayan anak. Fresh yan. Nandiyan pa yung sustansya niyan. Kainin mo yan ha. Opo, ma. Ay, Dok, totoo yan. Galing yan doon sa likod bahay namin. Kaninang umaga ko nga lang yan kinuha Yung nakaraan, nagbenta pa nga ako niyan. Ngayon nga, dahil nandito kayo, syempre papatikimin ko kayo. Ang sarap po nito, ma. Ang tamis. Hindi po kagaya nung binibili natin doon sa atin. Para po kasi walang lasa yun Ito, iba po talaga. Abay, nagustuhan nga talaga ni Iyo. Parang kanin lang din yan, nakakabusog. Sakto talaga yung pang merienda. Natuwa talaga ako noon. Purong-puro yung lasa at matamis na hindi nakakaumay. Kahit nga si Mama halatang nag-enjoy habang kumakain. At habang nagme-merienda, unti-unti nang napunta yung usapan sa sitwasyon sa lugar. May mga namatay na raw dahil sa sakit. Yung naunang doktor na pumunta, sinabi raw na hindi nakakahawa, pero hirap daw gawa ng lunas. Kapag po kasi ganyan na hindi matukoy ng mga nauna kung anong klaseng sakit to, ibig sabihin kailangan ng mas malalim na pagsusuri. Hindi rin kasi tayo pwedeng basta mag-decide ng gamot kung hindi natin alam yung totoong dahilan Sabi kasi ng iba, baka daw hindi doktor ang kailangan at baka spiritual na manggagamot. Kumuha na rin kami, pero wala rin naman na papagaling. Kaya hindi na namin alam kung ano pa talaga yung kailangan namin. Sa totoo lang, Dok, naisip namin, paano kung 2 na lang kaya yung kunin namin? Basta maisalba lang yung mga tao. 2 ho? Ibig sabihin, ako yung sa physical tapos kukuha ko yung ng pang-espiritual? Tapos medyo hindi kasi ako komportable kapag may nagdadasal sa paligid habang nag-aasikaso ako Hindi naman po ganun yun, Dok. Ang ibig ko sabihin sa espiritual na manggagamot, yung mga gamot na gamit niya. Sigurado kung bago yun sa'yo. Hindi siya yung tipo na magdadasal habang ginagamot yung pasyente mo. Basta, darating din siya bukas Dito rin sa tutuloy. Susubukan lang namin na pagsamahin kayo. Kumbaga saling puwersa para masolusyonan yung problema namin dito sa barangay. Sige po. Baka pwede nga. Tingnan po natin. Kikilalanin ko po muna siya pagdating niya. Nung hapong yun ay pumunta muna kami sa sentro. At may mga tao nga doon. Karamihan sa kanila parehong mapuputla. May mga sugat-sugat pa sa mga braso na parang bulutong. At may mga nagtutubig pa sa iba. Sinusuri naman sila ni Mama isa-isa. At ayon pa nga sa kanila, wala pa ni isa na may ganong sakit ang gumaling. Karamihan sa kanila, humantong sa kamatayan. Kaya may ilan na talagang namatay sa ganong sakit. At para sa akin, medyo nakakatakot yon.
Pero pinili ko na lang magmasid sa mga tao sa tawid kalsada. Uy bata, anak ka ni doktora? Oo, bakit? Hindi ibig sabihin pala, marami kang pera. Ba't mo naman natanong? Pwede pahingi? Gusto ko kasing bumili ng pagkain eh. Ayun oh, sarap nun. Bili ka kaya tapos bigyan mo ko. Pinakaayaw ko rin ng ganong ugali sa totoo lang. Pero sa pagkakataong yon, hindi ako nainis. Parang mas nangibabaw kasi yung pagkaintindi ko sa sitwasyon niya. Na parang bang gusto niya kumain pero hindi niya magawa dahil nga wala siyang pera. Ako kasi sa maliit kong sling bag na nasa katawan ko, may laman talaga yung pera. At hindi yun nawawalan. Kaya naisip kong ibabahagi ko na lang din yun sa kanya. Pero bago yon, nag-demand din ako. O sige, lilibre kita ah. Pero meron ako isang kondisyon. Ano naman yun? Hindi gagawin kitang bodyguard dito. Kasi medyo lang pa ako eh. Ano? Bodyguard? Ikaw yung lalaki, di ba? Ikaw kasi yung taga rito eh. At saka laking bahay kasi ako kaya hindi ako magaling makipag-away. Basta kapag may nag-away sa akin ha, babantayan mo ko, pagtatanggol mo ko. Sus, yun lang pala eh. Oo naman, walang problema yun. Basta akong bahala sa'yo. Oo nga pala. Ano pangalan mo? Ang pangalan ko talaga Bruce. Pero ang palayo ko Buknoy. Ikaw? Ako si Dindin. O ano, bibili ka na ba ng pagkain? Sige, halika na. Yun, ayos, tara na. Lumapit na nga kami sa tindahan ng fishball. Nagpaluto kami ng tig-2 sa bawat klase ng paninda doon. Tapos doon na lang din namin kinain. Hanggang sa may lumapit na mga kakilala niya at nanghihingi sa kanya. Pero ayaw niyang mamigay. Pero kalaunan ay namigay din siya, pero konti lang. Inaasahan ko na ituturo niya ako, pero buti na lang ay hindi niya yun ginawa. Kung marami nga lang sana akong pera, pwede naman akong manlibre. Pero syempre hindi naman kalakihan ang laman ng bag ko. Hanggang sa umalis na lang yung mga bata at sinabihan pa siya na hindi na raw sila bate. Ayun na. Nagalit na sila sa'yo. Kasi naman, hindi ko naman pwedeng ibigay sa kanila yung binigay mo, no? Siyempre, kung ako yung bumili, edi sana, bibigyan ko sila. Pero ikaw yung nagbayad nito eh. Kaya hindi ko pwedeng ipamigay ito. Ganun talaga ako. Pag may nagbigay sa akin lang yun. Respeto ko yung sa nagbigay. Ganun ba? Paano yan? Sabi nila, hindi ka na raw nila kaibigan. Ayos lang. Hindi ko naman kailangan yung ganyan eh. Lumalapit lang naman yung mga yan kapag may kailangan. Pag wala, parang hangin lang ako sa kanila. Parang ganun lang din yung ginagawa nila sa akin sa school eh. Talaga? Wala ka rin kaibigan doon? Wala. Tahimik lang kasi ako. Tapos yung iba, kapag kinakaibigan ka, gusto nila sila lagi yung nasusunod. Ikaw yung utusan bumili ng pagkain, ikaw pipila. Tapos marami silang kakainin. Kaya kung ganun lang din, huwag na nga lang. Mas okay pa minsan na mag-isa ka tapos bibili ka ng pagkain mo. Uuwi ka na dala mo yung pagkain mo tapos ikaw lang din yung kakain. Wala na extra effort para sa iba. Para sa'yo lang talaga. Oo nga. Yung iba kasi akala mo boss eh. Puro utos. Ay, Buknoy, salamat ah. Promise, poprotektahan talaga kita palagi. Sa bahay ni Kap kayo matutulog? Oo. At saka meron na kaming kwarto doon. Maganda dun no, yung bahay nila Kap. Sakto lang. Ikaw ba? Saan ba yung bahay mo? Ayan oh, nandyan lang. Andun nga si nanay, may sakit siya. Palubha na nga eh. Tapos hanggang ngayon wala pa rin gamot. Sana yung mama mo meron no. Tapos lagi pa kaming inaaswang tuwing gabi. Ano? Inaaswang? Oo, gabi-gabi lagi na lang may aswang sa bahay namin. Paano mo naman nasabi? Nakita mo yung aswang? Hindi, pero naririnig kasi namin. Umaangil tapos ang lapit-lapit. Baka naman aso lang yun.
Hindi ka naniniwala sa aswang, no? Sabi kasi ni mama sa akin, hindi sila totoo eh. Wala daw yun sa science. Ha? Wala sa science? Hindi ko talaga magets. Kailangan ba nasa science yung aswang? Wala rin naman yun sa libro namin eh. Hindi. Hindi yung libro yung ibig ko sabihin. Tsaka hindi lang naman libro ang science ah. Siyensya, ganun. Ay, di ko talaga maintindihan. Huwag na nga lang natin pag-usapan. Hindi ko rin naman alam kung paano papaliwanag na maayos eh. Naintindihan ko na sa lagay namin yon ay medyo mas may kataasan ng alam ko kumpara sa kanya. Ayoko rin namang pilitin ang isip niya sa ganon. Dahil ayon nga kay mama, bawal ma-pressure ang isip ng isang paslit. Yun kasi ang madalas kong naririnig sa kanya dati. May nagsuggest pa nga sa kanya na kuhaan daw ako ng tutor para daw maging advance ang kaalaman ko. Pero ang sagot niya, wag daw. Mas maganda pa rin daw yung pag-aralan ang mga bagay-bagay na naaayon lang sa edad ko. Kasi yung palang ang kayang i-handle ng utak ko noon. Maya-maya pa, habang kumakain kami doon ay nakita ko si mama na lumabas ng sentro at hinahanap niya ako. Pero may babaeng nagturo kung nasaan ako. At pagtingin niya sa akin, agad ko naman siya kinawayan. Ma! Ma! Nandito po ako, ma! Oh, nakita ka na ng mama mo, oh. Oo, meron lang siya tinignan dito kasi bukas pa talaga siya magsisimula. Kunin mo na yung iba mong pagkain, oh. Tapos, eto, sa'yo na rin to. Ayoko na. Talaga? Salamat, ah. Walang anuman. Lumapit agad ako kay mama at as expected, chinek niya agad ako. Lalo na doon sa nainom kong suka. Sinabi ko naman na hindi marami, saka hindi ko rin naubos yung pagkain ko. Kaya naman ibinigay ko na lang sa batang kakakilala ko pa lang. Buknoy anak, magdahan-dahan ka sa mga street food dito, okay? Hindi pa natin alam kung saan nanggaling yung sakit dito. Kaya kahit sa pagkain, mag-ingat ka. Opo, ma. Ano po ba? Uwi na po ba tayo? Oo, balik ka na. Buknoy! Buknoy, uuwi na kayo? Nga pala, ma. Ito nga po pala si Dindin. Dindin, eto yung mama ko. Hello po, doktora. Sana po mapagaling niyo po si nanay. Nanay mo? Sabihin mo sa kanya, pumunta siya sa sentro bukas ha. Titingnan ko lahat ng may sakit doon. Pero hindi na po kasi siya makabangon. Baka nga po susunod na siya doon sa mga namamatay na lang. Ay, naku, huwag ka magsalita ng ganyan ha. Titingnan ko yung nanay mo bukas. Kung kailangan dalhin sa ospital, dadalhin natin. Pero pinauwi na po kami ng ospital eh. Galing na po kami doon. Ha? Bakit naman kayo pinauwi? Hindi pa pala okay yung nanay mo. Hindi ko nga po alam eh. May biglang tumawag kay Dindin, kaya naman nagpaalam na siya at umalis. Napansin kong napaisip si mama sa sinabi niya. Pero imbis na magsalita pa, hinawakan na lang niya ang kamay ko at inakay niya ako pa uwi. Pagdating namin sa bahay ni Kap, dumidilim na. Nagsasara na sila ng pinto tapos kumakalat na rin yung amoy ng niluluto ni Tita Carmen. Kaya naman nagpunta ako sa kusina para tumulong. Tita, gusto niyo po ba ako na po yung magsaing? Ay naku Iho, marunong ka magsaing. Opo, ako nga po yung lagi nagsasaing sa amin eh. Talaga? Ayos ah. Pero dito, magpahinga ka muna ha. Napagod ka sa biyahe kanina eh. Manood ka na lang muna ng TV ha. Ay, wala na po bang kamote? Kamote? Naku, meron pa. Ay sandali ha. Kukuha lang ako ng plato. Yun na nga lang ang ginawa ko sa kusina. Kumain ako ng kamote. Si mama naman ay pumasok sa banyo para mag-half bath. At paglabas niya, parang may itatapon siya sa labas. Pero nung pagbukas niya ng pinto, biglang umalulong yung aso. Nagulat si mama kaya napasigaw siya sa gulat. Ali Carmen,
Ano po nangyayari? Bakit ganyan yung tunog ng mga aso? May nakita kasi yan, kaya ganyan. May nakita po? Oo, Dok. Mga hindi nakikita. Madalas yan dito sa barangay namin. Minsan nga sabay-sabay pang umaalulong yung mga aso na yan. Kaya yung iba dito ang iniisip. Baka kaya sila nagkakasakit kasi may maligno daw na gumagawa sa kanila. Pero totoo po ba yun? Grabe kasi, nakakagulat yung tunog eh. Pero Aling Carmen, magpapatuyo po muna ako ng buhok ah. Nakakakaba nga yung alulong sa labas. At sa tanang buhay ko, parang ngayon ko lang narinig yung ganon. Nakakakilabot pero ayos lang. May kasama naman ako sa kusina. Kaya naman itinuloy ko na lang ang pagkain ko ng kamote. Ay, alam mo Buknoy, mas masarap yun kapag nilagyan mo nito. Condensed milk po. Oo, gusto mo? Sige po. Talagang binutasan niya ang latang yon. At habang ginagawa niya yon, napapaiktad ako sa agresibong pagtahol ng aso. Tapos ang pag-alulong nito pagkatapos. Dagdag pa ay nadulas yung kutsilyo sa latang binubuksan ni Tita Carmen at napunta yung talim sa kamay niya. Hala, tita, nasugatan ka po. Ay, oo, pero maliit lang to. Huwag ka mag-alala ha. Oh, ayan oh, nabutasan ko na. Tapos itiwarik mo lang yung lata ha. Oh, ganito oh. Tita, gamutin po natin yung sugat nyo. Ay naku iho, okay lang ako. Huwag ka mag-alala. Magpapatingin na lang ako mamaya kay mama mo ha. Teka, huhugasan ko muna to. Ikaw kumain ka lang dyan. Siyempre nag-aalala ako dahil nasugatan siya. Pero sinunod ko na lang din siya hanggang sa nakabalik si mama. Lumapit siya sa akin at tiningnan ang pagkain ko. Oh, anak. Parang kanina ka pang kumakain ah. Okay ka lang ba dyan? Ma'am, hindi naman po marami yung kinain ko kanina eh. At saka, masarap po kasi ito. Ito po, tikman nyo. O sige, sandali. Kukuha lang ako ng kutsara ha. Ang sarap nito ah. Matamis pero masarap naman. Pero wag masyado anak ha. Wag masyadong sobrang tamis yung ilalagay mo. Pero at least kamote naman yan, no? Pahingi pa nga ako. Ay, grabe talaga yung mga aso. Kap, ganun ba talaga sila? Aba, umaalilong na naman yung mga aso sa labas ah. Yun na nga Kap eh. Parang nakakakilabot yung tunog, no? Alam niyo ho ba, Dok? Yan yung natatandaan ng mga taga rito eh. Kapag sabay-sabay umaalulong yung mga aso, meron daw mamamatay sa barangay. Minsan, kinabukasan, balita na lang eh, patay na. Tapos namamatay yung may sakit. Nakakatakot naman yun, Kap. Yung may sakit talaga? Oo, kaya nga yung iniisip na iba eh, baka aswang yung gumagawa. Tapos yung iba naman, mangkukulam daw. Basta, ang dami nilang hula. Natignan mo na ba yung iba kanina, Dok? Oo, Kap. May nasuri na ako kanina. Pero hindi ko pa talaga matukoy kung ano talaga yun. At saka alam ko na rin kung bakit hirap yung ibang doktor alamin kung anong klaseng sakit to. Basta, bukas mag-usap kayo ng darating na manggagamot ha. Baka kapag pinagsama niyo yung alam niyong dalawa, mas meron kayo magawa. O sige ho, Kap. Sisikapin ko talagang maunawaan yung mga pamamaraan niya. Sa unang gabi na natulog kami sa bahay ni Kap ay ang dami talaga naming naririnig. Panay ang balikwas ko sa higaan kasi ang ingay talaga ng paligid. At dahil doon, napabangon si Mama. Tapos hinagod-hagod niya ang likod ko. Ma, bakit ganun yung mga aso dito? Nakakatakot naman po yung tunog nila. Sabi kasi nila anak, may aswang daw. Ma, ano po yun? Naku, hindi ko rin alam eh. Parang nandito lang sa bintana natin. Sandali lang ha. Bumangon din ako noon. Tapos si Mama naman ay hinawi niya ang kortina.
Kaya sa labas ay nakita namin ang figura ng isang malaking tao. Pero para siyang nakayuko. Para bang isang matanda na may nakakatakot na postura. Ma, shh. Halika na. Bumaba ka na sa kama ha. Dahan-dahan lang. Opo ma. Lumabas kami ni Mama sa kwarto ng dahan-dahan lang. Kumatok siya sa kwarto nila Kap. At buti na lang mabilis nilang binuksan. Oh, bakit? Anong problema? Para kayong balisang mag-ina. Tita, meron pong tao sa bintana ng kwarto namin. Manang Carmen, nakakatakot po talaga. Makabasagin niya yung bintana eh. Taga, ano ba nangyayari? Bakit kayo nandito? May nakita raw silang tao sa labas ng kwarto nila. Sa bintana daw. Ano? Saan? Teka nga, titignan ko. Hindi lang si Kap yung pumunta. Sumunod kaming lahat. Pagpasok niya sa kwarto namin ay hinawi niya yung kortina. At nandun pa rin yung figura sa labas. Hoy, ikaw! Ano kailangan mo? Umalis ka dito kung ayaw mo masaktan. Aba, hindi ka alis. Umalis ka! Kap, kilala niyo po ba yan? Hindi, pero alam ko aswang to. Tao yan na nasaan yung aswang. Saglit lang. Kukunin ko lang yung armas ko. Naku, Jose, ano bang gagawin mo? Baka mamaya malakas yan at saka mabilis. Paano na pag lumabas ka? Lumipat na lang sila ng kwarto. Huwag ka na lumabas. Lilipat din ng bintana yan, Carmen. Baka mamaya sa bintana pa natin pumwesto yan. Kailangan ko mapaalis yan bago pa manira ng bintana. Pero Kap, hindi kaya delikado? Hindi ko talaga inaasahan na makakakita ko ng ganitong klaseng anino. Natatakot po ako, ma. Shh, anak, nandito ako ha. Basta huwag na huwag kang hihiwalay sa akin. Talagang hindi na mapigilan ng kapitan noon. Sinundan namin siya hanggang sa kusina at may hawak na siyang mahahabang barel. Hindi ko nga alam kung saan niya kinuha yon. Yung bala ng baril na yon, talagang pinagulong niya muna sa asin bago niya isinalpak sa barel. Tapos lumabas siya at isinara ang pinto. Ano ha? Hindi ka alis? Nasa ka na? Hoy! Magpakita ka! Ano? Nadawag ka ba? Kanina pa kita pinapaalis, hindi ka umaalis. Tapos ngayon na tinahan mo kita sa kakahalis. Magpakita ka talaga ng tapang sa akin. Ano? Ano? Huwag mo pagtripan yung mga bisita ko. Malilintikan ka talaga sa akin kapag nahuli kita. Tingnan mo! Binabalaan kitang hayop ka ha? Isang lapit mo pa sa amin. Carmen! Carmen! Oh, bakit? Pahingi ako ng bawang at asin. Tapos bigyan mo ng luya sila, Dok. Oo, sandali. Kukuha ako. Dok, huwag na huwag kayo sisilip sa pinto, ha? Delikado yan. Oo, sige po, Manang. Mabilis ngang kumilo si Tita Carmen. Pagbalik niya ay binigyan niya kami ng luya at diretso niyang isiniksik yun sa bulsa namin. Paulit-ulit niyang bilin na wag daw naming tatanggalin. At pagkaabot niya ng bawang at asin kay Kap, tumagal pa si Kap sa labas. Maya-maya ay pumasok din siya. Pagod pero parang kampante na. Dok, pwede na kayo bumalik sa kwarto nyo. Hindi na yan lalapit dahil takot sa bawang yan. At mas lalong hindi lalapit kasi nagsindi na ako ng goma. Hirap yan sa amoy ng goma. Maraming salamat po talaga, Kap. Sana talaga hindi na siya bumalik. Nakakatakot talaga siyang makita sa bintana eh. Ay, hindi na yan, Dok. At tuwing gabi, ganyan na yung gagawin natin sa kwarto niyo, ha? Para ligtas kayo palagi. Ikaw, iho, ayos ka lang ba? Opo, tita. Pero natatakot po ako. Basta huwag kang mag-alala. Kung natatakot ka, mas takot ang mga aswang sa tao. Panalo pa rin tayo. Basta matulog ka ng mahimbing, ha? Pagbalik namin ni Mama sa kwarto ay amoy na amoy yung bawang sa may bintana. Tiniis na lang namin kung yun talaga yung pampalayo. Sinara ni Mama yung kortina tapos nag-spray siya ng alkohol para kahit papaano ay humina yung tapang ng amoy. Binuksan ko yung electric fan at tinapat sa amin kaya hindi na ganun kalakas yung amoy. Sa ganuning nakatulog kami ng mahimbing at kinabukasan,
nagising akong wala si mama sa tabi ko. Nagpanik ako ng saglit, pero bumukas din yung pinto. Oh, Buknoy, gising ka na pala. Iiwan muna kita dito, ha? Pupunta kasi ako sa sentro. Mag-aasikaso ako ng mga pasyente. Sige po, ma. Oh, bumangon ka na dyan, ha? Sumunod ka na sa akin sa kusina. Magtitimpla na ako ng milk mo. Ay, nga pala, iligpit mo muna yung mga kalat mo. Yung maayos, ha? Opo, ma. Sinunod ko lang lahat. At pagkatapos ko sa kwarto, dumiretso na nga ako sa kusina. Nakatimpla na yung gatas ko tapos may cereals na rin. Kaya kumain na lang ako. Habang kumakain ako ay may narinig akong sumisigaw sa labas. Tao po! Tao po! Kapitan Jose! Tao po! Manang, may naghahanap po yata kay Kap. Naliligo pa kasi yun. Sandali lang ha, ako nang lalabas. Magandang umaga ho! Tao po! Oo, nandyan na! Lumabas nga si Tita Carmen at sinalubong yung tumatawag. Mahina yung boses nila kaya hindi ko masyadong marinig yung usapan. Pero maya-maya pa, bumalik siya sa loob at tinawag si Kap. Sakto namang narinig ko rin pagbukas sara ng pinto at lumabas na nga si Kapitan. Bakit? Ano yun, Carmen? Nandito na yung manggagamot. Akala ko nga matanda. Bata pa pala. Oo, bata pa nga raw yun, pero magaling daw yun. Papasukin mo. Pasok ka. Halika dito, pasok. Magandang umaga po, Kap. Ako nga po pala si JL. Nabanggit ba ng tsuhin ko yung pangalan ko, Kap? Aba, JL talaga? Parang ikaw lang ba mag-isa? Halika muna dito sa kusina, oh. Kape ka muna. At saka nandito na pala si Doc Bea. Doktor ho? Bakit po may doktor? Kap, aswangan to eh. Halatang halata sa problema po ng barangay nyo. Pansigurado lang. Baka may parte na kailangan kasi ng doktor eh. May parte na kailangan ng magagamot na kagaya mo. Doc Bea, ito si JL. Ito yung sinasabi ko sa iyo. Magandang umaga po, Doc. Magandang umaga rin. Tapos ito na may anak niya, si Buknoy. Buknoy, iho. Ito pala si Tito JL mo. Parang doktor din siya pero manggagamot ang tawag sa kanya. Basta, iba yung pamamaraan niya. Naku, baka po hindi niya maintindihan yan, Kap. Malilito lang po yung bata eh. Naku, sinasabi ko sa'yo, maliitin mo na lahat, wag lang tong batang to. Matalino yan. Oh, JL, magkape ka muna ha? Salamat po. Hindi na po ako tatanggi. Nagkape na ako sa amin pero 3:00 pa po naman daling araw yun eh. Malayo ba ang sa inyo? Ang aga mo namang umalis. Hindi naman po. Naglakad lang po talaga ako. Oo nga pala, Doc. Kailan ka pala hanapa rito? Kamusta po yung mga pasyente? Meron ka na po bang nagawa? Kakarating lang namin kahapon. At saka ngayon pa lang din ako magsisimula. Pero Doc, naniniwala ka po ba sa aswang? Kasi kung hindi, mahirap po yan eh. Limitado yung paggagamot mo. Bakit? Ano bang hinala mo sa nangyayari dito? Pagpasok ko pa lang sa bakuran, meron na akong bigat na nararamdaman. Para kasing binisita kayo kagabi. Naku, meron talaga. Sa kwarto nila Doc mismo. Sabi ko na eh. Tapos pagpasok ko sa barangay, iba po talaga yung bigat dito. Para pong kulam. Kulam? Sinasabi mo ba na yung sakit ng mga tao dito galing sa kulam? Kung buong barangay po yung tinatamaan, ibig sabihin yan, mangkukulam tsaka aswang. Yan po yung lasa ng sakit dito eh. Ang lakas naman yata ng pakiramdam mo. Kasi Doc, spiritual healer ako. Hindi ako nakabase sa siyensya lang. Wala akong limit sa paniniwala ko. Kaya kapag meron ako naramdaman, alam kong basahin.
Oh, di ba? Tama ako. Meron dumalaw sa inyo kagabi. Di pa nga kayo nagkukwento pero nasabi ko na. Doc, mahirap po talaga intindihin to eh. Para po bang merong kapangyarihan? Pero totoo po yan. Kapag nagsalita sila, parang tapos na. Kadalasan po tama. Doc, hindi ka pa rin ba naniniwala? Wala pa nga ako sinasabi eh. Pero naniniwala ka ba na yung sakit dito, hindi virus, kundi kagagawan ng aswang tsaka mangkukulam? Pero paano ba talaga gumagana yan? Pwede mo bang ipaliwanag sa akin? Open naman ako sa mga ganyan eh. Gusto ko lang talagang maintindihan kung bakit at saka paano. Kasi Doc, hindi naman lahat kailangan ibase sa siyensya eh. Yung siyensya, huli na yan. Di ba, nauna munang nabuhay yung mga tao bago natuklasan yan? Sige nga, sabihin mo sa akin, paano may papaliwanag? Bakit nabubuhay yung tao kahit sa sinapupunan pa lang? Bakit may kaluluwa? Ibig sabihin, huli yung siyensya. Pero kayo, sobrang higpit nyo. Parang ayaw nyo tumingin sa ibang posibilidad eh. Kaya nga sabi ko, di ba, hindi naman ako madamot sa paniniwala. Gusto ko lang maintindihan, kaya kailangan ko ng eksplanasyon. Ganun na rin yung Doc eh. Kasi sa tanong pa lang na paano, sensya kagad yung basihan mo eh. Kaya kahit anong paliwanag ko, mahirapan ka. Halimbawa, yung aswang. Nagiging aswang ang tao kasi may sisiw sa loob ng katawan niya. At kapag nagutom yung sisiw, doon nagpapalit na anyo yung tao. Sinasabi mo ba na sisiw yung dahilan kaya nagiging aswang yung isang tao? Oo, ganun. At pag nagutom yung sisiw, nagaan yung aswang? So, from normal na human size, nag-iiba yung katawan tapos nagiging malaki at nakakatakot? Gaya nung nakita namin kagabi? Meron kayo nakita, Doc? Nakita mo yung kagabi? Oo, at naniniwala kong aswang yon. Sa gabi, aswang siya. Tapos baka pag sa umaga, yung tao siya. So, malinaw na sa akin. Ano malinaw sa'yo, Doc? Malinaw na ganun yung mekanismo nila. At ang tanong ko ngayon, paano naman siya nakakapaglagay ng sakit sa tao? O sa maraming tao dito sa barangay? Hindi kasi lahat ng aswang kaya magbigay ng ganitong klaseng sakit eh. Kaya gusto ko makita yung may mga karamdaman para malaman ko kung anong uring aswang to. Oo, sige. At kung yun yung hinala mo dahil kulang din naman ako dito sa gamit at malayong ospital, matagal talaga yung proseso ko. Ikaw na lang yung mag-lead sa gamutan, tapos susunod ako. Tutulong ako kung kailangan mo. Alam mo, napapahanga mo ko. Talaga? May doktor talagang nagtiwala sa akin? Kasi hindi naman ako nang mamaliit ng tao. Malawak ang pag-iisip ko kahit na science-based ako. At alam mo, sa totoo lang, kung sarado yung isip ko, delikado kami ng anak ko dito eh. Kagabi pa nga lang may luya na yung bulsa ko eh. Kung dati nga, tatawanan ko lang yan. Pero ngayon, sinunod ko. Kasi yung goal ko dito, maging ligtas kami. Tama yan, Doc. Basta kapag nasa ganitong lugar ka, sumunod ka na lang. Yung anak mo hindi dapat lumalayo sa'yo. Dito ka lang at wala kang dapat pagkatiwalaan kundi sarili mo. Kaya nga kung ikaw yung maglilid sa atin, tutulong ako kapag kailangan mo ako. Lalo na sa pisikal na parte. Kung may sugat, gagamutin ko. At kung may kapangyarihan na nakabalot sa pasyente, alisin mo sa paraan mo. Basta, tutulong ako sa'yo. Oh, yun naman pala, JL eh. Madali pala kausap itong si Doc. Hindi kagaya na ibang doktor na makikipagdebate pa. Boknoy, maligo ka na. Sasama ka sa akin. Opo ma. Basta magagahan muna kayo bago umalis, ha? Para naman may lakas kayo mamaya doon sa sentro. Naligo na lang din ako noon. At pagkatapos maligo, agad akong nag-ayos ng sarili. Pagbalik ko sa kusina ay tila maayos na silang nag-uusap. Para magkasundo na agad sila. Samantalang kanina parang magyayabangan pa. Boy, kumain ka na ba? Nasaan nga pala yung tatay mo? Ba't di nyo kasama? Alam ko na yung style mo eh. Single man po yung mama ko. Yun ba yung gusto nyo malaman? Uy, Buknoy, ano ba? Bilis mo talaga makuha yung isip ng tao, no? Ihulaan ko. Gemini ka, no? Pati ba naman yan may hula ka pa rin?
Kaya ko pang hulaan kung anong buwan at araw yung birthday niya. Base sa kung paano siya mag-react sa mga salita ko. At saka pinakadelikadong birthday yung zodiac sign mo. Kasi mabilis ka mabasa ng tao. Nagsisinungaling pa lang sila, alam mo na yon. May pakay pa lang sila, ramdam mo na kagad. Single mom yung mama mo pero buhay pa yung tatay mo, no? Opo, meron po siyang ibang babae. Ayun lang. Buknoy, ano ba? Hindi naman lahat ng impormasyon kailangan mo sabihin. Ma, hindi po ba mahilig ka sa halamang gamot? Mas gusto mo yung puro kaysa sa may halong kamikal, di ba? Dito po kay Tito JL, sigurado po ko na purong-puro po yung gamot niyan. Tsaka, ma, interesado po siya sa'yo eh. Buknoy, ano ba? Sabi ng tama na eh. Okay po, ma. Mahilig ka pala sa herbal? Pag nilalagnat kasi to si Buknoy, imbis na painumin ko kagad ng gamot, mas pinipili kong maglaga muna ng luya. Tapos yung katas, pinapainom ko sa kanya. Mas may tiwala kasi ako sa puro kesa sa ready-made minsan. Yan, maganda yan. Mas maganda nga talaga yung puro. Sige na, tapos na ako. Sa labas na lang ako maghihintay Sige. Bago kami umalis ay inayos muna namin ang kusina. Pero hindi rin namin yun natapos talaga dahil kinuha na ni Tita Carmen yung gawain. Kaya nakaalis kami agad nun. Dala na namin ang mga gamit ni Mama. At pagdating namin sa sentro, wala pa namang mga pasyente. Yung mga nagtatrabaho doon, naglilinis na ng buong sentro. Ikot muna tayo Baka kasi meron malulubhas sa mga bahay-bahay. Yun muna yung dapat natin unahin. Mag-iikot? Magbabahay-bahay talaga tayo? Oo, may mga namamatay daw dito sa baryo At yung mga malulubha, sila yung susunod na mga mawawala. Kailangan maagapan natin yan maaga. Pwede ka rin naman maiwan dito pero yun nga lang, hindi mo makikita yung matutuklasan ko. Oo sige, sasama ako. Nga pala, bago kayo sumama, pakisuot nga muna to. Para sa naman to? Proteksyon yan. Mas matibay pa kaysa sa luya. Oo sige, salamat Buknoy anak, isuot mo yan. Opo ma. Sumama nga kami kay Tito JL noon. Sakto namang nakasalubong ko si Dindin, kaya natanong ko siya tungkol sa nanay niya. Dinala niya kami sa bahay nila at agad kaming pinapasok sa loob. Payak lang ang pamumuhay nila Dindin. Simple lang din ang bahay nila. Pero ang daming nakasabit na kwadro ng mga litrato ng pamilya nila. Buti na lang, Buknoy. Nakita ko kayo, no? Oo nga Sabi kasi ni Tito JL, uunahin daw yung mga malulubha na. Tapos, una na raw yung nanay mo. Sana magaling silang manggamot para naman gumaling na si nanay. Sana nga din. Kasi sabi ni Tito, aswang daw may gawa nito At saka, tapos alam mo ba? Kagabi, merong aswang na dumaan sa bahay ni Kapitan. Nandun siya mismo sa bintana ng kwarto namin ni Mama. Ha? Ibig sabihin, nakita mo yung aswang? Yung parang anino lang niya. Hindi ko siya nakita ng buong buo kasi nasa labas siya pero din nakakatakot talaga siya. Halatang ang laki niya tapos ang pangit niya. Kasi pangit naman talaga yung mga aswang na yan At saka sigurado ko masasama sila. Minsan napasok ako sa loob para malaman kung paano yung panggagamot. Napapansin ko na parang mas lamang ang kilos ni Tito JL kaysa kay Mama. Marami siyang nilalagay sa kanya at yung itsura talaga ng nanay ni Dindin, puro na siya butil-butil na sugat sa katawan. Ikaw yung paunang daan para maramdaman ako nung nilalang na yon. Tapos ito po, inom kayo nito para manuyo yung mga sugat niyo na pumuputok. Dok, paalalay nga ako. Oo, sige. Ayan. Dahan-dahan JL, sigurado ka bang ligtas yung pinapainom mo? Ano ba yan? Malinis to.
Hamog lang to sa umaga tapos dinasalan. May halong katas ng luyang itim. Para naman maitulak yung kahit anong kasamaan na nilagay na asong sa katawan niya. Ganun ba? Tapos, pwede ba lagyan ng ganito yung sugat niya? Sige, pwede yan. Makakatulong yan para mabilis manuyo yung sugat niya. Doon nagkaroon ng parte si Mama sa trabahong yon. Tunay ngang espiritual si Tito JL at pisikal naman si Mama. Pagkatapos nila doon, umalis naman kami at pumunta sa bahay ng iba. Talagang inuna nila yung mga malulubha at nang maubos sa mga malulubha, bumalik na kami sa sentro. Sa pagkakataong yon ay tanghali na naman. Grabe no, nakakaawa talaga yung mga tao. Sana naman maging okay na sila. Magiging okay sila. Pero kapag naging okay sila, maganda ka ah. Pag-iinitan tayo ng mga asong na yan. Ibig sabihin, sasaktan niya tayo? Oo, pero akong bahala humarap sa kanila. At saka, nga pala, sabi mo yung pinapainom at pinapahid mo, may basbas yun ng albularyo, di ba? Paano kung gumawa rin ako ng gamot, yung pampisikal, tapos ipabasbas ko rin sa albularyo? Mas maganda yun dahil sa anib puwersa. Hindi naman nagtagal ay dumating si Tita Carmen na may dalang tanghalian para sa amin. Agad naman kaming kumain, lalo na't umalis muna ang mga pasyente. Tapos si Tito JL nun, panay ang tingin sa orasan niya na napapansin din ni Mama. Bakit? Meron ka bang hinihintay? Ikaw, may hinihintay ka ba? Ilang minuto na lang. Mararamdaman na ng aswang na may kakalabanin siya. Mababalisa na yun. Malalaman mo ba kung sino yung aswang na yon? Mararamdaman ko yung puwersa niya. Pero hindi yung pagkatao. Hindi ko siya makilala sa ganyang paraan lang eh. Kailangan ko siyang makaharap at matalo. O mapilit siya mag-anyong aswang o tao. Ibig sabihin ba nun, hindi ganon kadali? Tama ka. Hindi ganun kadali. Sa unang araw ng gamutan nilang magkasama ay tahimik naman yung gabi sa bahay ni Kapitan. Pero sila Mama, gumawa pa rin ng mga gamot para sa pasyente. Pinaghalo nila yung gamit ng doktor at yung gamit ng espiritual na manggagamot. Halatang nagkasundo sila, parang may respeto na agad sa proseso ng isa't isa. Bukas dadalhin ko to sa bukid para padasalan. Ngayon lang ako nakaimbento ng ganito eh. Tignan natin kung mas mabisa. Pero hindi ba lahat ng gamot mo dinasalan? Dali mo na rin yung iba ko. Kailangan kasi buksan yung iba eh. Kagaya nito, dapat bubuksan. Pero kapag binuksan, mababasa, di ba? Kaya nga ito na lang. Nabubuksan naman to nang hindi sumasabog yung laman eh. O sige, akin na. Ari, sumakit yung likod ko kanina. Lagi ka kasing nakayuko eh. Tapos yung ginawa pa natin dun, ang tagal matapos. Kaya nga inaantok na ako. Tulog na rin kayo, Dok ha. Ikaw Bulinggit, matulog ka na rin. Hinihintay ko lang po si Mama. Natatakot po kasi ako sa kwarto ko eh. Baka mamaya, meron na naman po aswang. Nako, takot lang na nakakunin ka. Hindi kanya malalapitan dahil may proteksyon ka na galing sa akin, no? Alika na Buknoy, matulog na tayo. Opo, Ma. Kinabukasan nga ay maagang umalis si Tito JL. Kami naman ni Mama yung pumunta sa sentro. May mga gamot na iniwan si Tito JL, kaya naman may naipamigay na agad si Mama. At habang abala si Mama, nakita ko si Dindin na pumasok. Maaliwalas yung mukha niya at halatang may good news. Buknoy! Buknoy! Doktora! Oh, Dindin, bakit? Doktora, maraming salamat po talaga sa inyo tsaka po kay Tito JL. Magaling na po si nanay. Nakakabangon na po siya tapos yung mga sugat po niya natuyo na po. Malapit na po siyang gumaling. Talaga? Mabuti naman. Oh, eto oh. Kunin mo to ha. Ipainom mo na sa kanya pagkatapos kumain.
O sige po, Dok. Maraming salamat po talaga. Din, masaya ako para sa nanay mo. Salamat, Buknoy Ang galing talaga ng mama mo tsaka no kasama niya. Alam mo din, tama ka. Magaling talaga yung kasama ko. Mas marami nga siyang ikinilos kahapon kaysa sa akin eh. Naku, Dok, magaling din po kayo, no? Hindi lang si Dindin yung nagpunta para magpasalamat. Marami pa. Gumaling daw talaga yung mga ginamot nila kahapon. Bandang 10:00 ay humahaba yung pila sa sentro. Nagulat si Mama nang makita niya kung gaano karami yung may parehong sakit. Dok, ayos ka lang ba dyan? Pipilaan ka ng mga taga-barangay, oh. Oo nga, Kape. Kaso wala pa dito si JL. Paubos na yung supply niyang gamot eh. Baka hindi lahat mabigyan. Pwede naman bukas yung iba. Sigurado ako pagdating ni JL mamaya marami naman dala yun. At saka, Dok, natutuwa po talaga ako. Ang bilis ng balita na marami na daw gumaling dito. Yun nga, Kape. Ang bilis talaga. Dahil hindi ordinaryo yung sakit Kapag naalis yung mahay ka na nakakapit, mabilis yung paghilom. Pero syempre may sugat pa rin. At doon papasok yung mga gamot mo. Pampatuyo at pampabilis. Naubos din yung gamot na iniwan kaya nagbilin si Mama na magbibigay ulit pagdating ni Tito JL. May mga nadismaya pero maayos pa rin si Mamang magpaliwanag. Bago kami umuwi, pinuntahan muna namin si Dindin at ang nanay niya. At doon namin nakita yung pagbabago. Nakakaupo na siya, nakakakain at nakikipag-usap na ng maayos. At pagbalik namin sa bahay, nandun na si Tito JL at ang dami niyang dalang gamot. At ikinuwento ni Mama yung paggaling ng nanay ni Dindin. Oh, ano sabi ko? Aswang nga yung may gawa tapos may suporta pa ng kulam. Ito yung pupuksain natin. At dahil merong gumaling, apektado talaga yung aswang na yan. Mapipikon yan tapos susugod dito. At kapag sumugod, doon kami magtutuos. Kaya meron akong dalang ganito oh. Pero sigurado ka bang kaya mong harapin yun? Delikado yun eh. Basta kapag ganon, si Buknoy lang yung intindihin mo. Ako nang bahala sa inyo. Basta kapag kailangan mo ng tulong, magsabi ka lang ha. Hayaan mo, Dok. Kapag yung tulong na kailangan ko, alam kong kaya mo. Hindi na ako mag-aatubili. Pero pagdating sa ibang laban, ako na. Sunod-sunod yung 3 araw ng gamutan. Marami talagang gumaling. Sabi pa nga ni Tito JL ay natatanggal yung kapit ng aswang o mangkukulam sa biktima. Kaya naman mabilis humupa yung sakit. Mas naging mabilis pa dahil pinagsama yung 2 klase ng gamot. At mas naging mabisa rin dahil pati yung gawa ni Mama, napabasbasa na. 3 araw pa lang ay kumalat na ang pangalan nila sa buong barangay. Nagkaroon ng pagtitipon sa plaza. Hiling yun ng mga tao dahil lahat gustong gumaling na. Sa wakas, mga kabarangay, nahanap na natin ang lunas. Hindi umubra dati ang doktor lang at hindi umubra ang spiritual lang. Ang sabi na albularyo, malakas ang puwersa ng aswang at mangkukulam. At ang sabi naman ng doktor, hindi nila matukoy ang anong klase ng sakit. Pero ngayon, pinagsama natin ang 2 tagapagligtas. Isang doktor at isang spiritual na manggagamot. Pinagsama nila ang kakayanan nila at ito ang bunga! Mabuhay! Ngayon, nasa harap ko kayo ngayon nakatayo. Nakakainga na maluwag kasi wala na kayo niinda sakit. Palakpakan ulit natin ang mga nagsalba sa atin! Kap, meron lang po akong sasabihin sana. Sige JL, sabihin mo sa mga taga-barangay natin. Mga kasama, oo nga't gumaling na kayo. Pero dahil sa ginawa natin panggagamot, nagalit natin yung mga aswang. Aasahan natin na aatake yan. Kaya paalala ko, pagpatak ng 6:00 ng hapon sana nasa bahay na ang lahat. Balik na rin niyo yung walis tingting sa pintuan.
Malaking tulong yon. Tapos yung mga bata, huwag niyo kaliligtaan ng luya. Importante yan. At ako naman bilang doktor, yung mga natitira pang sugat sa mga balat nyo, yung iba dyan namamasa pa. Huwag nyo kaliligtaan yung gamot na binigay ko, ha? Yung pampahid, ipahid nyo sa sugat ninyo. At sundin nyo yung schedule para mas mabilis ang pagtuyo niyan. Tama. At alagaan niyo yung sarili niyo. Yung gamot ni Doc mas mabisa ngayon. Kasi sarili niya imbento yan. Meron na ilang nakasubok. At nakita niyo naman yung resulta, di ba? Tama. Sa akin halos isang araw lang tuyo na yung sugat ko. Kinabukasan maliliit na iba. Kaya Doc, maraming salamat sa'yo. Pati na rin sa'yo, espiritual na manggagamot. Maraming salamat din. At matuwa rin kayo kabarangay. Dahil malawak ang pangunawa ni Doc Bea. Buti hindi siya madamot. At alam natin na merong ibang doktor na makikipagtalo pa talaga kapag aswang yung usapan. Yung pagtitibo na yon ay doon nagsimulang mas lumakas yung pangalan ni Mama. Umabot pa sa ospital na pinanggalingan niya at nakatanggap siya ng tawag mula kay Doc Lucian. Pagkatapos nilang mag-usap, kitang-kita ko yung tuwa sa mukha niya. Ma, parang nga sa inyo. Bakit? Ano po bang sabi ni Doc Lucian? Ang sabi niya kasi, ang ganda daw ng record ko dito eh. At saka may malaking reward daw ako. Kasi isang buong barangay daw yung natulungan natin eh. Totoo naman, May. Nagustuhan nga nila yung gamot na ginawa nyo. Sabi pa nga po ni Tito JL, ikaw daw talaga yung nag-isip na pagsamahin yung gamot nyo. Ano ka ba? Malaki rin yung tinulong ni Tito JL sa akin, no? Kung wala siya, hindi gagaling yung mga tao. Alam mo naman, yung gamot ko hanggang pampabilis lang ng paghilom. Kahit na po, Ma. Malaking tulong pa rin po yun, no? Dalawang araw pa ang makalipas noon at dahil magaling na nga ang mga tao sa barangay, pinabalik na si Mama sa ospital. Kaya kailangan na naman naming umalis. Pero hindi pa tapos ang misyon niya sa barangay, kaya babalik pa rin siya doon. Isang buwan lang kasi ang kontrata niya doon. Puring-puri nga siya dahil sa sobrang bilis ng proseso ng panggagamot niya sa lugar na yon. At syempre, nagdulot yun ng ines kay Doc Sarina. O ano? Ngayon bida-bida ka na. Sarina, hindi ko kasalanan kung gumaling agad yung mga tao doon. Na ako yung nandun imbis na ikaw. Alam mo siguro, ikakabagsak ko pag ako yung na-assign doon, no? Kasi komplikado yung sakit para sa ating mga doktor. Yung tipong kahit anong research, hirap mahanap yung pinagmumulan. Kaso, gumaling sila eh. So, salamat ah. Ginawa mo ang lahat para mapunta ako doon. Kaya ako yung nagtatamasa ng magaling ngayon. Buisit ka talaga? Oo na, sige na, magaling ka na. Ang tanong, may tatay pa yung anak mo? Wala pa rin naman, di ba? Kasi nga may mabangis na ahas na gaya mo. At proud ka pa talaga na inagaw mo yung tatay ng anak ko. Alam mo, Sarina, nakakahiya ka eh. Kaya kung ako sa'yo sa usapan na yan, manahimik ka na lang. Pinapahiya mo lang yung sarili mo eh. At saka ano naman kung walang tatay yung anak ko? Ang importante, ama at ina ko para sa kanya. Alam mo, Sarina, tumigil ka na nga. Kulang ka lang ata sa tulog eh. Aray ko, deserve mo yan. Hoy, Buknoy, hayaan mo na yan. Tama na. Ikaw talagang bata ka, nakikisali ka pa talaga? O, ano? Sasaktan mo yung anak ko? Sige, subukan mo lang. Bakit? Buknoy, tama na. Totoo naman, May. Pangit naman talaga siya. Kaya lang naman siya pinatulan ni Papa dahil malandi siya. Yak! Pangit! Buknoy, tama na. Halika na. Pagka-uwi naman namin sa bahay ay muling nakatanggap si Mama ng tawag mula sa barangay. At sinabing may sakit na naman na biglang tumama sa mga pasyente. At dahil doon, nagmadali na naman kaming pumunta doon at dumating kami ng 8:00 ng gabi. Paghinto namin sa bahay ni Cap, nasa labas na si Tito JL at lumapit siya sa sasakyan. Binuksan naman ni Mama ang bintana. Baba lang ah. Tapos diretso na kayo sa loob. Bukas na kayo kumuha ng gamit sa sasakyan. Bakit? Ano ba problema? Teka, ang lamig ng hangin dito ah. Dok, nasa paligid lang siya. Ha? Dok, diretso na sa bahay. Tara, Buknoy, baba na.
Umawak ka sa akin. Opo. Pagkababa ko nga nun ay biglang may tumalon sa bubungan ng sasakyan namin. Nagsigawan kami ni Mama. Tapos mabilis na kumilos si Tito JL at sinabuyan ng likido yung aswang. Si Mama tumakbo palapit sa akin. Hinila ako tapos pinasok niya ako sa loob ng bahay. Ayop ka! Ano sinabi mo sa akin? Yan yung ginamit ng mga pasyente para gumaling yung mga sugat nila. Ano? Mainit pa? Halika dito! JL, ang haba ng dila niya. Hindi ba delikado yan? May bata! May nakaamoy akong bata! Si Buknoy! Itago niya! Bilis! Buknoy, halika dito. Pumasok ka na dito. Bilis! Buknoy, anak, bilis mo. Pumasok ka na. Halika dito, Doc! Papatayin kita! Hoy! Wag siya! Sinabi na wag siya! Dok! Papasok! Bilis! Pasok! Nagmadali kaming pumasok doon. Pero bago pa makapasok si Mama, nakalmot siya ng aswang sa likod. Nadapa siya mismo sa pintuan at ako naman ay agad ko siyang binalikan. Hinila ko ang kamay niya, pero hirap siyang bumangon. Si Tito JL naman ay may kung anong lubid siyang inihagis sa ulo ng nilalang na yon. At nahila niya nga ito. Hinigpitan niya para masakal tapos hinila niya ito palabas. At dahil doon, nahila ko pa si Mama habang umiiyak. Naalalayan namin siya ni Tita Carmen papasok sa loob at pinadapa namin siya sa sofa. Ma, laki po na sugat nyo. Teka, kailangan ko po ng gamot ngayon na po. Pero marunong ka ba talaga, Buknoy? Naku, Diyos ko, ang laki ng mga sugat na to. Basta anak, kumalma ka lang ha. Huwag ka magpapanik. Kaya mo to, okay? Huminga ka lang ng malalim. Inhale, exhale. Opo, ma. Gunting. Nasa pa yung gunting. Ito yung gunting, ma. Ako, Diyos ko, nanginginig yung kamay mo. Kakaya mo ba talaga gamutin ang mama mo? Marunong siya manang Carmen. Tinuro ako po siya. Aray. Ginunting ko na lang nun ang damit ni Mama para mas makita ko ng buo ang mga sugat niya. Pagkatapos nun ay naghanap ako ng agwa oksinada sa bag niya. Pero wala akong nakita at alam kong sa sasakyan lang meron nun. Bukas pa yung sasakyan, kaya naman tumakbo ko sa labas kahit may aswang doon. Sumigaw si Aling Carmen, pati na rin si Kapitan, at sinabihan nila akong bumalik sa loob. Pero naging bingi ako at mas pinili kong pumasok sa sasakyan para nga makuha ko ang gamot. Pagkakuha ko ng mga kailangan ko, agad ako lumabas at sinikap pa akong abutin ng aswang. Pero hindi na siya hinayaan ni Tito JL. Halika dito, bata ka! Dito ka! Dito! Hoy! Bago ka makarating sa kanya, mamamatay ka muna! Yeah! Ayop ka talaga! Ikaw ang papatayin ka! Lalagyan kita ng sakit! Pagpasok ko sa loob ay ginamot ko agad si Mama. At pagkatapos nun ay tumapat ako sa pintuan. May natira pa sa gamot at sakto namang papasok ang aswang. Nakahawak sa magkabilang frame ng pinto at nakanganga. Humaba ang dila nito papunta sa akin habang pinipigilan siya ni Nakap at Tito JL sa labas. Hoy! Lupayan mo yung bata! Tigilan mo yan! Buknoy! Umalis ka dyan! Delikado yung dila niya! Buknoy! Carmen! Hihilahin mo! Bitawan niyo ako! Diyos ko, Buknoy! Hindi mo alam ang ginagawa ko! Hindi ka na dali! Ikaw, aswang! Magpapahid ka sa ginawa mo sa mama ko! Ngangakapal na nga! Hindi mo ako maabot sa dila mo mukha sinulad! Ano? Gutom ka ba? Eto! Kainin mo to! Agad ko nang binato sa bunganga niya yung hawak kong gamot na walang takip. Pumasok yun mismo sa bibig niya at dumiretso pa yata sa lalamunan. Napahawak siya sa leeg niya tapos tiningnan pa ako ng masama habang nabibilaukan. At hindi nga nagtagal, nangisay siya at umusok ang bibig niya. Hanggang sa parang nasusunog na siya na para bang asido yung gamot sa lalamunan niya. Natutunaw siya hanggang sa hindi na niya makaya at lumupaypay na lang siya sa labas. Oh, teka.
Ano nangyari? Nasunog siya? Opo, Kap. Masusunog po talaga yun. Kasi yung binato ni Buknoy, yun yung gamot na imbento ng mama niya. Tapos pinadasal lang ko po sa albularyo. Sus Mariosip naman, Buknoy. Hindi ka man lang talaga natakot. Ikaw talagang bata ka. Patay na po yan. Si Bea. Nasa po si Bea. Bea! Bea! Pumasok si Tito JL sa loob at nakita niya si Mama na nakadapa sa higaan. May taki pa siyang kumot at binuksan lang yon ni Tito JL. Kinausap niya si Mama pero mahina siya, kaya nilipat na lang niya sa loob ng kwarto. Sinuri niya ulit yung ginamot ko sa sugat ni Mama at mukhang tama naman, kaya hindi na niya ginalaw pa. JL, Oo. Nandito ako, Bea. Wala na yung aswang. Patay na. Anak mo yung tumapos. pwede bang dito ka na lang muna? Kailangan ka namin ni Buknoy. Oo. Hindi ko aalis. Matulog ka muna dyan, ha? Buknoy, ikaw, ayos ka lang ba? Huwag mong pigilan. Umiyak ka kung kailangan mo. Ilabas mo yan. Hindi po ako umiiyak. Nagagalit lang po talaga ako. Ako, Diyos ko, wala pa kayong kain. Maghahatid ako ng pagkain dito, ha? Ang haba pa naman ng biyahe ninyo, tapos ganyan pa yung isinalubong sa inyo. Hindi nga nagtagal ay narinig na namin ang ingay ng mga taong paparating. Mukhang sila na yung magliligpit sa katawan ng aswang. Si Tito JL naman, hindi siya pinapayagan ni Mama na lumabas at hindi nga siya lumabas. At sa edad ko rin yon, marunong na akong umintindi sa sitwasyon nila. At saka kilala ko si Mama, hindi niya ako kayang lokohin sa mga kilos niya kapag may gusto siya. At doon ko napansin na parang may lihim siyang gusto kay Tito JL. Hindi ko naman siya masisisi dahil mabait naman yung lalaki. Kaya nang maging okay na ako, nagpaalam na lang ako sa kanya. Tito, kukuha po ako ng pagkain ni Mama, ha? Ayos ka na ba? Baka natatakot ka pa, ha? Hayaan mo na si Tiang Carmen yung gumawa niyan. Natatakot din po siya, eh. Tutulungan ko na lang po. Huwag niyo na lang pong iwan si Mama. Sige. Tsaka, hindi rin naman ako makakaalis kasi ayaw bitawan yung kamay ko, eh. Iniwanan ko na lang siya ng makuhulugang ngiti at saka ako umalis. Pumunta ako sa kusina at nagulat ko pa noon si Tita Carmen. Nakahanda na ang pagkaing dadalhin niya kay Mama. Kaya naman nagtulong-tulong na lang kami sa pagdala. Pagpasok ko sa loob, agad na inilalaya ni Tito JL si Mama para makakain. Hirap na hirap nga noon ang nanay ko. Pero naging mas madali dahil kay Tito JL. Kinabukasan naman noon, inasahan namin na lalala ang mga sugat ni Mama. Pero hindi yun nangyari. Hindi ito namaga at naging normal na sugat lang. Nagawa pa nga niyang bumangon at nakapunta pa sa sentro. At doon naman may mga bagong sakit ang mga tao. At tuloy lang din ulit sa pamimigay ng gamot. Laganap din ang kwento noon tungkol sa pagkamatay ng aswang. At sa pagkakataong yon, may napapansin akong ginang na nakasuot ng itim na balabal. Tapos lumapit siya sa akin. Nagkakamali ka sa ginawa mo, bata ka. At dahil dyan, parurusahan kita. Alang, ano pong ginawa ko sa'yo? Pinatay mo yung kakambal ko at papatayin din kita. Matapos niyang sabihin yun, ay bigla na lang akong nanghina. Natumba lang ako noon at naramdaman ko na may sumalo sa akin. Dinala nila ako sa loob ng sentro at labis na nag-alala si Mama sa naging kalagayan ko. May ulirat ako noon, pero wala akong kakayahang magmulat ng mga mata. Kaya nararamdaman at naririnig ko lang sila. JL, ano nangyayari dito? Buknoy, anak, ano nangyayari sa'yo? Buknoy! Ito, yung mangkukulam na yan, siya yung may gawa nito. At sa tingin mo ba makakatakas ka pa? Malas mo dahil nahawakan kita. Ay, bitawan mo ako. Nararapat lang sa batang yan ito dahil pinatay niya ang kapatid ko. At ikaw, babae,
Binayaran lang naman ako para manggulo sa lugar na ito kung saan ka nagtatrabaho. Kailangan lang namin ng pera. Pera? Mananakit kayo ng ganito para lang sa pera? At sinong walang kaluluwa yung nagbayad sa'yo? Bawiin mo to. Bawiin mo. Ibalik mo yung ginawa mo sa anak ko. At bakit ko naman gagawin yan? Dapat lang siyang mamatay. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Tumigil ka! Hayop ka! Bakit mo ako sinapal? Para tumigil ka sa kabubulong mo. Bawiin mo yung ginawa mo sa bata. Gusto mo tapusin na lang kita dito para sigurado? Bawiin mo! Hindi ko gagawin yan! Ganun hindi mo gagawin? O sige, eto, kainin mo. Luyang itim yan. Ayaw na ayaw mo niyan, di ba? Tama na! Binayaran lang kami para dito! Sabihin mo sa amin kung sino. Maggagantihan namin para makabawi ka naman sa trabaho mo. Si Doc Sarina, siya yung nagbayad sa amin para pahirapan ang barangay na ito. Yung walang iyang yun. Ubusin mo yan, luya na yan! Ubusin mo! Pero biglang may narinig akong tunog ng saksak. At sa naririnig ko rin, parang natigilan din sila Mama at Tito JL. Saka ko naman narinig ang boses ng matabang lalaki. Kailangan ko itong gawin para gumaling ang lahat ng taga-baryo. Dahil kung makakalusot ka pa, mas marami ka pa sasaktan. Hayop ka! Hayop ka! Yung ginawa mo, walang kapatawarin yun. Mga kasama, itali yan, dali sa polis, kayo na. At yung Doc Sarina na yun, dapat makulong yun. Napakaulang puso para magbayad lang para sirain yung buhay ng mga tao dito. Tawagin niyo yung mga talod. Siguraduhin niyo na hindi na siya makakapulong ulit. Habang nangyayari yun ay unti-unti akong nagkakaroon ng kakayahang magmulat ng mata. Tapos naabutan ko pa yung aktual na pagpatay ng matabang lalaki sa ginang na nakausap ko kanina. Hindi ko maiwasang magulat at niyakap na lang ako ni Mama. Dahil nga pinatay yung mangkukulam na yon, nagkaroon ng ingay sa labas ng sentro. Sinasabi nila na magaling na raw ang mga sugat nila. Kahit nga yung sa akin, bumalik din ang lakas ko at nakababa pa ako sa hinihigaan ko. Nang lumabas naman kami, doon namin nasaksihan ng paggaling ng marami. At yung balitang paggaling ng mga sakit sa barangay na yon, nakarating naman sa ospital. Bale-mali ang pagkaintindi ng ospital at inisip nila na si Mama na naman ang dahilan ng paggaling. Teka nga lang, gumanda yung pangalan ko sa ospital kahit hindi naman ako yung totoong may gawa nito. Mahirap kasi paliwanag kung ano talaga yung nangyari eh. Kaya mas okay na ganyan na lang. Gamitin na lang natin yung naibento mong gamot bilang rason, di ba? Kung bakit sila gumaling. Pero hindi ako komportable sa ganito eh. Ikaw pa rin naman yung dahilan kung bakit sila gumaling, di ba? At ako rin yung dahilan kaya sila nagkasakit ng ganun. Hindi. Kasalanan yun ng babaeng inggit sa'yo. Gusto ka niya siraan. Ipamukha sa lahat na hindi ka magaling. Pero nabaliktad yung plano niya. Kaya nga, huwag mo sisihin yung sarili mo na parang ikaw yung ugat ng gulo. Basta, ilisin mo pa tapos ipakita mo sa kanya na ikaw yung nag-i-enjoy sa tagumpay. Na siya mismo yung nagtanim. Maraming salamat, JL ah. Alam ko hindi ka doktor pero ang galing mo talaga sa gamutan. Sa ganitong klaseng gamutan, oo. Pero sa gamutan na ikaw yung magaling, syempre, ikaw yun. Parehas lang naman tayo may kayang gawin eh. Magkaiba lang talaga yung paraan sa sitwasyon. At saka, Doc, natuwa talaga ako sa sanib puwersa natin. Hindi ko ito makakalimutan. Eh, sana nga meron pang paraan para, alam mo yun, hindi na natin kailangang kalimutan. May paraan naman po, Tito JL eh. Buknoy, nandiyan ka pala. Ano naman yun? Di asawahin mo po si Mama. Single naman po siya eh. Buknoy, ikaw talagang bata ka? Ikaw talaga yung nagsasabi niyan? O ano, paano yan? Mukhang may permiso na ako na anak mo ah. Ano ba naman? Magsitigil nga kayong dalawa. Parang kayo pa yung mag-ama eh. 떠오르는 그 눈빛 자꾸 가슴이 시리니까
Dahil nga hindi umabot ng isang buwan at nalutas ang problema sa barangay na yon, nagpasya na lang kami na umalis na. Nagpaalam kami ng maayos sa barangay. At dahil curious din si Tito JL sa lugar namin, sumama rin siya. Doon naman ay tinuruan siya ni Mama magbihis ng maayos. At sa pagbalik namin, ginawa ni Mama ang lahat para mailagay sa kulungan si Doc Sarina. Nangalkal siya ng ebidensya. Nag-hire siya ng tao para mag-ipon doon. At nang magtagumpay siya, inilabas niya yon lahat hanggang sa naoprubahan at nailagay sa kulungan ng babae. At dahil doon, nagmakaawa si Papa na bumalik si Mama. Pero ayaw na ni Mama dahil may iba na pala siyang gusto. Anak, tulungan mo naman ako sa mama mo. Papayag ka talaga makasama niya yung lalaking yon. Eh, ang dugyot-dugyot na. Hindi mo ba nakikita itsura niya? Hindi. Mas okay sa akin si Tito JL kaysa sa'yo, no? Malinis ka nga tignan pero babaero ka naman. Hindi ba mas madumi yun? Teka. Bakit sa kanya ka kumakampi? Ako yung papa mo. Ala, papa kita? Eh nung inaway ako ng babae mo, hindi mo man lang ako makampihan? Tatay ba yung tawag doon? Eh, ayoko. Gusto ko masaya si Mama. Tsaka mas okay na kasama niya si Tito JL kaysa sa'yo. Bisitahin mo na lang yung girlfriend mo pa. Nakapag-move on na si Mama eh. Huwag mo na siyang guluhin. Dati nung available pa siya, inuuna mo pa yung babaeng masama yung ugali. Tatay ko pa rin naman siya. Pero yun nga lang, hindi ko na siya sinuportahan kay Mama. Kaya hanggang sa lumaki ako, nanatili pa rin si Mama at si Tito JL ang magkasama para sa isa't isa. Hanggang sa kinasal sila at nagkaroon na ako ng mga kapatid sa kanila. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Clar at Sir J. God bless po sa inyo at more power po sa channel ninyo. Ako po muli ito, si Buknoy, lubos na gumagalang. Yun! Tapos, Nice. alam mo kung anong natutunan ko sa story na to? Ano? Pag-inggit, pikit. Pag-ingit-ingit talaga. Oo. Ayos. So ayun no, pero anyways, ang ganda talaga, ang ganda ng kwento natin ngayon no. Medyo bitin sa kilig pero Pero, kilig naman. Kilig naman ano eh. Pero gusto ko talaga yung talagang sasakit yung bato ko sa kilig eh. Alam mo yun? Batok sa kilig. Sa susunod, malay mo, di ba? Pero sobrang ganda ng kwento talaga. Ay, yung ano pala ha, yung mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo, Miss Clar Horror Stories. And kaya nga pala, bago natin tapusin yung video, please mag-comment kayo kung ano masasabi niyo sa kwento natin. Huwag kalimutan mag-subscribe and especially mag-like. And dahil umabot kayo sa dulo ng ating video, it's time for bloopers. Bigyan mo nga ng isang malapit na baseline, babe. Tapat mo sa mic. Romeo, save me. Ayoko na, pagkalaro ko na. Balik mo na yung gitara, babe. Balik mo na, babe! Hindi, babe. Balik mo na! Ano nga ba? Litong-lito na ako sa sobrang dami pinipindot, be. Litong-lito na ako sa sobrang dami pinipindot. Eh, ito na nga eh. Kung magreklamo, mahirap talagang kumita ng pera. Si Doc Martin ang tatay ko, pero ano ba naman yan? Sobra namang lapit ko naman yan. Okay. Baka naman pwede na akong ikis sa chicks, oh. Yan nga, ano ba to? Ano ba to? Pagka ganito yung mga kasama mo, imbis na tuloy-tuloy yung trabaho. Ikaw yung nag-interrupt. Ay, sige na. Kain mo. Tumawa ka naman. Ay, nga pala. Kain muna kayo. Mali, oo nga naman. Sagutin mo naman yung huli niyang sagot. B yung nagsisimula. Buldak. Buldak. Gutom ka na. Pwede ba yung ano lang? Gano'n lang? Ganon. She Gagano? had me at my best. Sir, ay, She had me at my worst. But you chose to break my heart. gano'n ka-close, sir? Ay, si Sarah pala yun. Mali Ay, ka na. sorry, Wrong sorry, set sorry. ka. Hindi ako nakabase sa siyensa lang. Siyensya. 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 Siyensya.
Huwag ka naman ganyan, lalo lang tatagal. Sorry, nagkakamali ako. Nagtatanong lang ako. minutes later. Sorry. Kasi ganyan, ikaw hingin na Patawarin mo ako. Ang hirap. Ang hirap ng boses bata. Eto, kainin mo to! Para ka mga